Yan mga boss, tingkab na oh. Meron na siyang protection dun sa konso. Kukut-kutin lang yan, tapos saka pwede na maghinang. Yung power supply ng SP3 2 preamp dito, low voltage. Sa kabila, high voltage. Ito yung mga Zener diode. Tapos ito yung sa DTS 410 na regulator. Yan, ito yung rectifier diode. At ito naman yung preamp side nya. Yan, nalagyan na natin ng protection yung pattern. Yung sa high voltage saka signal path. Maganda ng tingnan. Pwede na siyang taniman ng pyesa. Nabutasan na rin natin yung mga lalagyan ng stand off na brass. Yan, may mga part na malalaki yung butas kasi nga tube yan. So inaasahan natin medyo mainit ng konti yung init pataas, tapos yung sariwang hangin papasok naman sa ilalim papunta rin sa tube. So may maliliit na butas para sa resistor, sa coupling capacitor, sa wiring. Ayan, tab na. Mabusisi lang magawa ng PCB, pero pag may pattern ka na, kaya na isang araw. Kasi maglalagari ka lang ng ganun kalaki, iliyahin mo para mawala yung itim, lalagyan mo ng masking tape, lalagay mo ng masking tape, lalagay mo na yung pattern mo, yung Xerox, tapos kakatin mo na siya. Yung cutter ko na gamit, yan yung cutter na gamit, kinakat ko lang na pag ganyan hanggang sa makat na yung hindi kailangan, tatanggalin mo na siya, may iwan na lang yung may cover, yun yung magiging design. So pagka tapos nun, itutubog mo na siya sa perchloride acid. Pag nasigurado mong wala ng mga tanso, yung copper wala na, so gasan mo, tatanggalin mo ito, tuklapin mo yung mga nakatapal dito, lalabas yan, ugasan mo ng sabon, iliyahin mo konti, wala lang yung acid dun sa tanso. Yan, saka mo siya bubutasan, pero kailangan lalagyan mo rin ng markings yung part ng may mga butas para hindi masyadong malayo, hindi masyadong malapit. Saka yung mga tamang butas ng mga tube socket, resistor, capacitor. Kung nabutas mo na, nakumpleto mo na lahat ng mga butas-butas na yan, iliyahin mo ulit na may sabon. Pag nalihan mo na siya na may sabon, gagawin mo, hihinangan mo na siya. So may mga, syempre may mga sobrang hinang yan,
yung katamtaman na init na nakakalusaw ng tingga, unti-unti mo siyang tanggalin hanggang sa ma-flat, lumabas ulit yung mga butas. Ngayon, pag na-flat mo na, siyempre may flux yan. Saan ba yan? Ito. Kasi pandikit yan ng tingga. Kahit may pandikit na yung tingga, kahit may flux na rin, o kung ano man yung pandikit na yun nasa gitna ng tingga, makalat yan sa board, maduming tingnan. Dalhin mo ngayon sa lababo, babrushin mo ng may lacquer thinner. So mahugasan siya ng lacquer thinner, pantanggal kasi sa mga flux na ganyan, lacquer thinner. So pag natanggal mo na yung lacquer thinner, pasabunin mo na. Pero wag mong gaganyanin ng kamay kasi may mga nakatikwas na tinggayan, masusugatan ka, matutusok ka. Kaya una mong gagawin, lilihahin mo ng 240 o 280 na liha. Magaang lang, makalbo lang yung mga tingga. Pag nakalbo na siya, kuha ka ng Scotch Brite na may sabon. Sa akin gamit ko pulbos na sabon eh. Babrushin mo na siya ng pulbos na sinusot mo, basa na may sabon. Para matanggal yung thinner. Matanggal din yung, para kumintab. Ayan. Ayan, para kumintab. Saka mo siya hugasan. Patuyuin mo lang. Pagkatuyo, pwede mo na siyang taniman ng material mo, ng resistor, tube socket, pati coupling capacitor. Pwede mo na itanim kung ano yung kailangan ng board. Ayun, hanggang sa mabuo, pwede mo na i-layout sa chassis